1, 2, 3, 4. everyone, this is Gian, and as per our synchronized house prayer, ay magkakaroon din po tayo ng changes. Instead na magbigay kami ng mga Bible verses na inyong babasahin at i-discuss with your families every day, we'll be giving out one book from the Bible, and the number of chapters to be read every day will also be announced. Ina-encourage namin kayo to read the chapters on your own.
family sharing and discussion ay magaganap tuwing 7 p.m. Share ninyo ang inyong mga thoughts at ang mga verses na tumatak sa inyo sa ating Facebook group kasama ng picture ng inyong family. Alright. Amen. Good evening, Dealer family, and welcome po muli sa ating midweek service. Palakpakan po natin ang Panginoon sa gabing ito. Yes, and we are glad na sama-sama po ulit tayong magpupuri sa ating Panginoong Hesus ngayong gabi. And syempre, hindi po mawawala ulit ang pag-share sa inyo, no? Nitong nagdaang buwan, syempre nakaranas tayo ng pandemic, ng quarantine ulit. So pandemic na to talagang puro na sa atin to eh. Marami nang nangyari, as in talagang nakakalungkot na yung mga pangyayaring nagaganap. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung personal na experience ko nitong nakaraang buwan. Ako po ay nawalan ng trabaho. So, hindi po ako na-terminate. Pinili ko pong mag-resign sa trabaho. Siyempre, dahil na rin sa para sa maprotektahan yung family ko. At the same time, siyempre, yung sarili ko rin na hindi magkaroon ng COVID. So, nag-decide akong mag-resign. Nito lang, 2 months ago siguro yan. So, nung mga first week or first month, wala pa akong ginagawa para kumita ng pera, magkaroon ng income. Ang ginagawa ko lang, syempre, ako po ay literal talaga na house husband, na matatawag na house husband. Talagang ginagawa ko po hugas ng pinggan, paligo ng bata, linis ng bahay, luto, syempre. So, naiisip ko, nitong mga nakakaraang buwan, parang nalulungkot na ako kasi syempre, yung katawan ko, sanay na nagtatrabaho, yung isip ko sanay na kumikita ng pera, nakakatulong syempre, nakakapag-provide para sa family. And nakaramdam ako ng kalungkutan kasi syempre, bilang head of the family, kailangan kong mag-provide para sa family. Siyempre, para may pangtutustos sa araw-araw. Siyempre, para sa mga bata. So, naisip ko, hindi ko alam kung paano ako kikita ng pera. Para ako makakatulong sa asawa ko, para kumita ng pera. And then, naisip ko, kasi yung kapatid ko, no, meron siyang business. Go-online business sila. So, nung una, iniisip ko, nagdadalawang isip ako, mag-try rin kaya ako mag-online business, benta-benta. Pero, naiisip ko, hindi ko alam kung kaya ko bang magbenta kasi unang-una, hindi ko forte yung magbenta ng mga pagkain or kung anong bagay. So, ginawa ko, tinry ko, pero yung napangungunahan ako na baka pag nag-alok ako, walang bumili. Pero, nag-pray kami, syempre. Nag-pray kami mag-asawa. Tinry namin. Nag-try kami mag-online, mag-alok. Hindi naman kami binigo ng Lord. Na marami rin talagang bumili. And marami rin talagang nagtitiwala dun sa mga produkto na binibenta namin. And ayun nga, gusto kong i-share sa inyo na sa oras ng pandemic, kung meron man tayong plano na gagawin para sa family natin, huwag tayong mapangunahan ng kaba or takot na gawin yung bagay na yun. Lalo na't ikagaganda naman ng buhay natin or makakatulong din sa family. At the same time, makakapagbigay din tayo para sa gawain ng ating Panginoon. Na maging matapang tayo. And sabi nga sa Deuteronomy 31:6, "Be strong and courageous, and do not fear or be in dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you." Yes, hindi tayo iiwan ng Panginoon sa lahat ng oras. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Kailangan lang natin magtiwala tayo sa mga greater things na pwedeng gawin ng Lord sa buhay natin. Na kung ano man yung gagawin natin sa buhay natin, alam natin, kasama natin ang Panginoon Jesus. Amen? So right now, samahan niyo po kami awitin yung mga awiting ialay para sa ating Panginoon.
I see. So first, that's all I need. Humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on, everybody, you were always. You were always, always there. Every hour and every day. Your grace abounds so deep within me. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. But you never, ever miss a way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Come on! You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on, hallelujah! Continue to worship you, Lord God. We will praise your name forever and ever, Lord. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, lahat-lahat na sa iyo, Panginoon. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks
seeks your face, O God of Jacob. We bow our hearts. We bow our hearts. We bend our knees. O Spirit, come make us home. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God of Jacob. From your own words. To give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God of Jacob. Heavenly Father, maraming salamat for your grace, Panginoon. And thank you, God, for the protection. Thank you, God, for the guidance. Thank you, God, na sama-sama muli, Lord God, kang aming mga puso, Panginoon, upang purihin ang iyong pangalan, Lord God. And right now, God, we welcome you, Lord God, sa aming mga puso, Panginoon. Muli, Lord God, na hipuin mo po ang aming puso't isipan, Lord God, na magsikin sa amin, Lord God, kung ano po yung gusto mong iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. And right now, God, muli narito kami sa iyong harapan upang humingi ng kapatawaran, Lord God, sa aming mga kasalanan na gagawa at nagawa, Panginoon. And right now, God, dinadalangin namin, Panginoon, na linisin mo po ang aming mga puso ng iyong banal na dugo, Panginoon. And right now, God, we claim our forgiveness, Panginoon. And maraming salamat, Lord God, sa walang hanggang kapatawaran na ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. Na sa mga oras, Lord God, Panginoon, na alam namin, Lord God, na nakakagawa kami ng kasalanan na nawawala yung ngiti mo, Lord God, sa iyong mga labi. And right now, God, narito kami upang itama namin, Lord God, yung direksyon ng aming buhay, Lord God. Itama namin yung aming mga pagkakamali, Lord God. And right now, God, narito kami
Ibinibigay po namin, Lord God, ang aming buong sarili para sa iyo, Panginoon. Use us, Lord God, and mold us, Lord God, for your glory, Lord God. And surrender namin ang aming sarili para sa iyo, Panginoon. Because we love you so much, Lord. And right now, God, naniniwala kami, Lord God, dun sa mga greater things na pwede mong gawin sa bawat isa sa amin, sa buhay ng bawat isa sa amin. Na hindi kami matatakot, Lord God, na gawin, Lord God, yung mga pinaplan namin sa buhay sa gitna ng pandemya, Panginoon. At hindi rin kami matatakot, Lord God, o mahihiya na ipalaganap ang iyong mga salita, Panginoon, sa bawat sulok ng mundong ito, Panginoon. Dahil kahit kailan, ni minsan sa buhay ng bawat isa sa amin, hindi mo kami kinahiya, Lord God. And maraming salamat, Lord God, na sa mga oras na nakakaranas kami ng kalungkutan, Panginoon. Lagi mong ipinapaalala sa amin, Lord God, ang iyong pag-ibig, Panginoon, na siyang magbibigay ng tunay na ligaya sa bawat isa sa amin, na magbibigay ng galak sa aming mga puso, na magbibigay ng ngiti sa aming mga labi, Lord God, and sa mga oras, Lord God, na nawawalan kami ng pag-asa. Lagi mong ipinapaalala sa amin, Lord God, na ang iyong pag-ibig, Panginoon, na magbibigay ng tunay na pag-asa sa bawat isa sa amin, Lord God. And right now, God, we declare, God, that you are the center of our life, na ikaw lamang po ang magiging sentro ng aming buhay, Panginoon, na sa iyo lamang umiikot ang aming buhay, Lord God. And wala rito, Lord God, sa mundo ito, Panginoon, yung mga material things, Lord God, na tunay na makakapagbigay ng ligaya sa bawat isa sa amin, kundi nasa iyo lamang, Panginoon, at wala nang iba, Lord God. And right now, God, we declare the victory, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. And we will praise you, Lord God. We will honor you. We glorify your name. In Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Tunay nga na nakakamiss ang bawat isa. Almost 7 months na po tayong hindi nagkakasama-sama sa ating bahay-sambahan. Dahil sa pandemic season, marami na tayong pinagdaanan at naranasan sa buhay. Sa panahong ito, may hirap, may hindi maganda, at of course, may maganda din na mga idulot sa atin ang pandemic season. At sa mga naranasan natin, paano ba natin hinarap ang mga hindi magagandang sitwasyon sa ating buhay? As a Christian, dapat may assurance of victory tayo. At ang pag-uusapan po natin sa ngayong gabi, mga kapatid, ay how to face your situation with the assurance of victory. So, mandali muna po tayong mananangin. Amang banal sa pangalan po ng Panginoong Hesus, patuloy po akong pupuri at nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito. Tunay, Panginoon, na samahan mo po kami sa mensaheng ito, sa oras na ito, upang ang iyong salita ay patuloy na mapagbulay-bulay namin at higit sa lahat, makapagbigay sa amin ng encouragement, Panginoon, na siyang magagamit namin sa pang-araw-araw na buhay at sa panahon ito. At ang lahat na ito'y pinagkakatiwala namin, Panginoon, Banal na Espiritu, tulungan mo ako upang mailahad sa kanila ang mensahe mo. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa panahon ngayon ay nakaka-experience tayo ng mga problema sa buhay at hindi natin alam o wala tayong clue kung paano makakasurvive. Minsan sasabihin, bahala na, o kaya gusto ko nang takbuhan ng mga pinagdadaanan ko, o kaya sumuko na lang. Pero kaya nga ba natin takbuhan o ipagwalang bahala ang lahat ng ito? Hindi mo pwedeng iwasan ang mga problema sa buhay. Minsan nga yung mga problema kinakaharap natin, mag-iibang anyo lang, di ba? Pero paulit-ulit, ano ba ang punot dulo? Minsan, sabihin na natin financial, di ba? Pambayad sa kuryente, pambayad sa bahay, tubig, o kaya relationship. Yung mga mahal mo pa sa buhay, minsan ang nagiging dahilan dahil pasaway sila. So, nagugulo, di ba? Nanumumroblema ka
kung paano sila mapapatino. O kaya naman career, na minsan may mga deadline o kaya nai-stress ka dahil nahihirapan ka, gano'n. Pero ganun lang lagi po mga kapatid, di ba? Iba-ibang anyo lang talaga. At kahit mayaman, makakaranas po ng mga problema. Sila na nga yung may mga pera, may kapangyarihan, may posisyon, pero namumblema pa rin po sila na nararanasan ng Panginoon, di ba? Sa Mark chapter 4, verse 37 to 39, babasahin ko po, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinahampas na malakas na hangin. At ito ay halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa hulihan ng bangka at nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala po ba sa inyo kung mapahama kami?" Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, higit, at sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Kung paano ang mga apostol ay nakaranas ng problema, takot sa buhay dahil sa bagyo na akala nila ay pwede silang mamatay sa mga oras na iyon. So dito po sa passage na ito, may 3 points po akong kung paano po tayo makakaharap sa mga problema at magtatagumpay. Una, sleep on it. Nang sila ay naglalayag na, ay nakadama ng antok ang ating Panginoong Hesus. Kaya't nakatulog, kahit malakas na yung bagyo, ay mahimbing pa rin ang kanyang tulog. Hindi ibig sabihin ito na kung tayo ay may problema, ay tulugan din po natin, mga kapatid. Nang sabihin ko po na sleep on it, ibig sabihin ito ay harapin natin ang sitwasyon na kalmado ang ating pag-iisip, dahil hindi po tayo makakapag-isip ng tama kung tayo ay balisa, galit, o kaya ay burdo sa buhay. Dapat po kalma lang po tayo. Seek God. Diba? Hanapin mo sa Diyos. Manalangin ka sa Panginoon. At sa ating pananalangin, open po natin ang ating mga tainga, ang ating ears, upang makapakinig sa sasabihin niya. Listen, yun lang naman po ang dapat natin gawin. At isa pa po, obey. Obey kung ano po yung kanyang sasabihin at iuutos sa atin. Naalala ko po, mga kapatid, mga 2 months na po tayong gabi-gabi sa ating synchronized prayer. Pero wala pa rin kasagutan o pagbabago. Parang lalo pa nga lumalala dahil sa dami ng ating nababalitaang nagpupositibo o kaya ay namamatay. At kahit yung mga frontliner, di ba, yung mga medical workers, nagkakasakit din. So parang lalo kang nababalisa dahil paano pa nga namang maliligtas o mahihinto yung mga nagkakasakit, di ba? Kung sila nga mismo ay namamatay, hindi nakakaligtas. So, nagtanong ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit parang hindi nasasagot yung aming mga panalangin? Ang dami-dami namin nananalangin, pero kaiba kaysa dun sa ine-expect namin. Alam niyo po, mga kapatid, sinagot po ako ng Diyos sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 sa pamamagitan ng isang awit. Alam niyo naman, mahilig akong kumanta kahit ang kanta ay walang hilig sa akin. Sabi sa kanta, in His times, He makes all things beautiful in His time. Yung message ng kanta, sinagot na po ako ni Lord. Maaring may inaayos pa, may ginagawa pa siya, at may layunin siya kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa panahon ngayon. Hindi lang natin alam kung hanggang kailan, basta alam natin, sa ikabubuti pa rin natin ang lahat ng ito. Romans 8:28. Makinig tayo sa Diyos at sumunod sa kanyang direksyon. Pray lang ng pray, huwag tayong tumigil. At higit sa lahat, huwag kang mainit. Dahil may ginagawa ang Diyos.
sa mga panahong ito na akala natin wala. Sa ngayon, medyo normal pa tayo, medyo nabawasan ang paghihigpit, pero ingat pa rin po tayo mga kapatid. Pangalawa, speak to it sa verse 39, diba? Jesus did not run or hide. Hindi siya tumakbo o nagtago o tumalon sa tubig, diba? Sa halip, sinabi niya sa bagyo, tumigil ka. At tumigil nga ang malakas na hangin at alon. Kung ikaw ay may personal na relationship sa ating Panginoong Hesus, meron kang authority na sabihin sa mga problema mo with confidence of victory. Malulutas din ito at magtatagumpay ako dahil sa Panginoong Hesus. Magtatagumpay ako dahil tutulungan ako ni Lord na makapangyarihan sa lahat at marami pa tayong pwedeng maranasan o ma-experience sa mga problema. But, if you keep speaking to your problems according to His Word, believe and act in faith. Maniwala ka lang, kapatid, sa kanyang mga pangako at manampalataya ka, then victory is possible to happen to us. Naalala ko nga itong pangit na basa ko, sabi sa Isaiah 46 verse 4, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti at tumanda kayo. Kayo nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo iligtas at tulungan. Diba? May tungkulin at pangako ang Diyos sa atin. Hindi lang sa panahong ito, kundi hanggang sa pumuti at tumanda tayo. Kung sa tingin natin ay grabe na itong mga pangyayari na nararanasan natin sa ngayon, hindi pa rin natin alam mga kapatid ang mga susunod na mangyayari sa atin. Pero nakakasiguro tayo, natutulungan tayo at ililigtas ng ating Panginoong Hesus. Tiwala lang po dahil pangako niya yun, hanggang sa tayo tumanda at pumuti ang ating buhok. Pangatlo, surrender to God. Alam ng mga disciple kung anong sitwasyon na kinakaharap natin that time. Kaya't agad nilang pumunta sa ating Panginoong Hesus upang humingi ng tulong. Ganon din po tayo, unahin natin si Lord. Surrender to God. If you're dealing with a storm that seems unconquerable, na parang hindi ka mananalo dahil sobra-sobra ng bigat ng problema o dinadanas mo sa mga panahong ito. You will need someone bigger and more powerful than you, diba? Hindi mo na kaya. Siyempre hahanap ka na pwede mong kakapitan, pwede mong hihingan ng tulong, at pwedeng makatulong para lutasin ang mga problema mo. So, lapit lang tayo kay Lord dahil siya yung higit na nakakaalam ng lahat, diba? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. He will provide everything you need for victory according to His will. Sa Diyos lang tayo lumapit because God control everything. Kontrolado niya ang lahat ng bagay sa mundo ito. Kahit ano pang nangyari na nga yung pagputok ng taal, sinundan ng pandemic, na halos sa antagal na, naiinip na tayo. Pero, tiwala pa rin sa Panginoon dahil kontrolado niya ang lahat ng bagay at isuko lang natin, sasamahan tayo ng Panginoon sa ating sitwasyon sa panahon ngayon. So, yun lang po mga kapatid, uulitin ko po yung 3 points na binabanggit ko po. Una, sleep on it. Seek God in your prayer. Listen to Him at obey His direction. Pangalawa, speak to Him. We have authority to speak to your problem with confidence of victory dahil may personal kang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kilala mo si Lord. Alam niya kung ano ang pwede niyang gawin sa buhay mo. Personal, may intimate relations ka sa Panginoon na pwede mong sabihin ang lahat sa Kanya. At
makatanggap ka ng kalutasan sa buhay mo. Pangatlo, surrender to God. Because He will provide everything we need for victory according to His will at tutulungan ka ng Diyos. Huwag tayong mahiya o mag-alinlangan sa Kanya. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan na nakakaalam ng kung anong mabuti para sa atin. Yun lang po mga kapatid. At bilang conclusion, sa bawat isa, sabi nga po dito, kaya nga mga kapatid, magtiwala lang tayo sa ating Panginoong Hesus dahil kasama natin siya sa lahat ng oras. Naalala ko nga po dun sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Sabi doon, nahihirapan ngunit di nalulupid. Nababagabag ngunit di nawawala ng pag-asa. Inuusig ngunit di pinababayaan. Napapabaksak ngunit di tuluyang napapatay. Marami na tayong pinagdaanan at alam ko, marami na sa atin ang matagal na sa Panginoon. Naranasan mo na bang magutom na hindi kumain sa 3 beses? Mula nung isilang ka at higit sa lahat, mula nang makilala mo si Jesus. Hindi na natin naranasan ang lahat ng ito. Maaaring nagkakaproblema tayo at maaaring minsan piling susuko ka na. Pero hindi papayagan ng Diyos na tayo ay matalo o tayo ay malupi. Dahil kasama natin ang Panginoon, ililigtas na tayo sa lahat ng sitwasyon meron tayo. So mga kapatid, tiwala lang po. Huwag tayong mangamba dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? So bilang pagwawakas po, tayo manalangin. Amang banal, minsan pa sa pangalan ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat po ko sa gabing ito na nabigyan niyo po ako ng pagkakataon upang makapagbahagi ng mga salitang magbibigay encouragement sa tulong niyo po, Panginoon. Salamat sa mga oras na sinamahan niyo ako, Panginoon, at ikaw nga po ay nandyan lang sa aming tabi. At nawa, Lord God, sa mga nakapakinig, patuloy na makapagbigay ito ng katagumpayan at patuloy na laging magtiwala lamang sa iyo dahil ikaw ang aming pag-asa sa lahat ng oras. Salamat po. Lahat ng ito pinagkakatiwala namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. At muli mga kapatid, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Shalom. Good morning po sa lahat. Ako si Elijah Calayag at nandito ako para ipaalala ang ating 5 prayer points. First, let us pray for an end to this virus. Alam naman natin na makapangyarihan ang ating Panginoon at kaya niya gawin ang lahat. Second, let us pray for our government leaders na bigyan sila ng gabay ng ating Panginoon. Third, let us also pray for our church leaders na pinapatuloy ang pagbigay ng midweek services and Sunday services sa atin. Fourth, let us pray for the frontliners. Nabigyan sila ng resistensya laban sa sakit at para ipatuloy ang kanilang tungkulin. Fifth, let us pray for the gospel to spread na ngayon sa oras ng pandemya. Kailangan ng tao ng katiyakan na laging gumagabay ang ating Panginoon. For our announcements, our services will still be happening online until further notice. Our Sunday services at 9 a.m. Our midweek services every Thursday at 7 p.m. And our prayer and fasting every 4th Saturday of the month at 9 a.m. You may watch them premiere live on both our Facebook page and our YouTube channel. Our breaking of the bread happening every first Sunday of the month right after the word delivery. Discipleship group discussions will still push through online. Do coordinate with your DJ leaders to set up an agreed schedule. We also have our synchronized house prayer happening every night at 7 p.m.
scripture or book of the day will be posted on our Facebook group. For more updates, you may follow us on these accounts. For Facebook, facebook.com/jcpftcpillar or facebook.com/jcpftcbbo. For our Instagram, it's @jcpftc. And for our YouTube channel, it's Pillar Worship. Now let us declare our mission and vision. Our mission is to glorify God by reaching out and mentoring families, producing spirit-filled leaders and Christ-centered communities. Glorify God, disciple families. And our vision is, by God's grace, to become an influential disciple-making church of Christ-centered families in the Philippines and beyond. Now let us speak blessings to one another. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. God bless everyone.